Welcome to Barangay Ginebra, AJ Edu. At official lineup ng Gilas Pilipinas na sasabak sa Asian Games, inilabas na mga ka-idol. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito. Official na ngang ni-reschedule mga ka-idol ang pagsisimula muli ng Commissioner's Cup ngayong taon na dapat ngayong October 15 at yan ngay minove ng November 5 dahil na rin sa paghahanda sa darating na Asian Games. Ngunit bago pa man opisyal na magsimula ang Commissioner's Cup ay inaabangan din mga ka-idol ang PBA Draft kung saan nagsimula na nga ang combine opener para sa pagkilala kung sino-sino nga ba ang karapat-dapat na makuha ng iba't ibang team ng PBA. At ilan nga sa nag-stand out mga ka-idol among 128 aspirants sa PBA Draft. Sinasabi dito na ilan nga sa NCAA stars mga ka-idol ay nagpakitang gilas katulad na lamang ni Franyu, James Quixote, and Jan Amores. Gayon din naman ng San Sebastian duo of Kenneth Villapando, Rin William Bing, along with PBA 3x3 veteran Kim Orin, who were among the players who stood out on the day 1 of the 2023 Draft Combine. At base nga sa naging resulta mga ka-idol ng groupings, Team LX ang nakakuha ng kampyonato ngayong PBA Draft Combine. Nabibilangan nga na Binoya, Concepcion, Apolonio, Fuentes, Macion, Basibas, Del Rosario, Garcia, Hopia at Kaunan. Ang naging mythical 5 nga, nandiyan itong sa Archie Concepcion, Jason Apolonio, Warren Bonifacio, Adriano Com at Ralph Co. At ang naging 3-point king nga mga ka-idol ay walang iba kundi itong si Ken Tufin. Alam naman natin itong si Ken Tufin ay veterano na rin mga ka-idol at nakapaglaro na rin at naging bahagi ng Team New Zealand. Para sa kanya, ito nga kanyang edge sa lahat ng mga applicants ngayong PBA Draft mga ka-idol. Dahil malaki nga kanyang experience pagdating sa Eurobasketball na malaking tulong yan pagdating niya sa PBA mga ka-idol. At naging MVP nga mga ka-idol itong si Archie Concepcion. At naging agaw at sena naman mga ka-idol ang tila pag-aagawan din ng mga PBA teams. At yan nga ang 25-year-old native Milton from Canada na si Christian David. Hindi man siya nakasama sa combine opener mga ka-idol, ngunit umaasa siya na siya'y makukuha na ilang sa mga PBA team. Sa combine opener na ito, tila nagkaroon na rin ng mga prospect ang ilan sa mga head coach ng team sa PBA katulad na lamang ng head coach ng Blackwater Bossing, si Coach Jeff Carriazo, na alam naman nating expected na ang Blackwater Bossing ang makakakuha ng number 2 pick at kasama nga niya sa litrato itong former LaSalle star na Scottie Winston. Gayon din naman ay presence itong head coach ng Rain or Shine si Coach Sheng Giao para magmasid at makakuha ng target ng dalawang big man na kinakailangan nga na sinabi nga niya sa isang interview na kailangan ng rain or shine. At sa darating na Commissioner's Cup mga ka-idol, isa rin sa inaabangan ay mga list of import ng iba't ibang team. Kung saan una na nga nating nakilalang import pa rin ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee at TNT ni si Hollis Jefferson na nagpapanalo noon sa kanila sa Governor's Cup. Kung may dalawang NBA caliber ang Barangay Ginebra at TNT mga ka-idol, hindi naman papahuli dyan ang Blackwater Bossing kung saan ang star player ng Puerto Rico na si Chris Ortiz ng FIBA World Cup ang magiging import ng Blackwater Bossing. Gayun din naman mga ka-idol at hindi papahuli ang NLEX Food Warriors kung saan nandyan nga kanilang imports na si Tomas Robinson na dating sanang imports ng SMB nung nakaraang Commissioner's Cup. At pagdating sa NBA caliber na import, hindi rin papahuli ang Magnolia Chats dahil kinuha nga nila mga ka-idol ang isa sa mga NBA player na si Tyler Bay. Bukod sa team na yan mga ka-idol, hindi rin nagpapahuli ang Converge Fiber Xers na ang kanilang imports nga ay mula New Zealand na si Ethan Rosbach. Gayun din naman ang Meralco Bolts na isang NBA caliber din na si Ferron Hunt. Sa ngayon nga mga ka-idol, sa nakikita nating mga bagong imports, tila mas magiging exciting ang laban sa Commissioner's Cup. At ito nga ay back-to-back na laban ng ilan sa mga magagaling na NBA caliber na imports mga ka-idol. Nakaabang-abang din mga ka-idol kung makukuha na rin ba sa Barangay Ginebra ang titulo ng Commissioner's Cup na ginawa na nga ng TNT nung Governor's Cup. Excited man tayo mga ka-idol sa darating na Commissioner's Cup at PBA Drafts, ngunit mas exciting naman ang magiging tagpo o laban ng Gilas Pilipinas. Ilan nga sa mga dating player ng Gilas Pilipinas katulad ni Calvin Abeba at nitong si Terence Romeo ay magbabalik mga ka-idol na alam naman natin noong 2015 Asian Games ay malaki din ang naitulong ng dalawang player na ito. Sabi nga mga ka-idol ni Terence Romeo, he feels like a Gilas rookie all over again. Kahit naman nakaranas itong si Calvin Abeba ng dislocated thumb mga ka-idol, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang pangarap niyang magsilbi muli sa bayan bilang player ng Gilas Pilipinas dahil excited din itong si Calvin Abeba sa magiging laban nila sa Asian Games. Sa ngayon nga mga ka-idol ay puspusan na rin ang pag-iinsayo ng Gilas Pilipinas
At tila nga ilan sa mga ito ay mga bago sa ating muka at ilan nga mga player ay magbabalik bilang bagong player ng Gilas Pilipinas ngayong Asian Games. Sa kabilang banday, ilan din sa mga player ay nire-request ng ating mga kababayan na itong si Marcio Lassiter, Paul Lee or Arvin Tolentino ay mabigyan din ng pagkakataon na maging bahagi ng Gilas 12. At para sa inilabas na lineup mga ka-idol, nandyan nga itong si Justin Brownlee, Angie Kwame, Scary Thompson, Junmar Fajardo, Japit Aguilar, Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins, Mo Tatua, Chris Newsome. Itong kay Stanley Pringle, siya ay reserve player at nandyan ay si RR Pugoy at Calvin Optana. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nagtataka kayo kung bakit itong si CJ Perez ay wala sa lineup ng Gilas Pilipinas na alam naman natin kailangan siya ng Gilas lalo pat siya nga ay isang pisky defender. Ayon nga sa ating source mga ka-idol, itong si CJ Perez ay nagtungo sa New Zealand kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon. Nasabi nga ni Coach Tim Cone, "We really wanted him on the team, but by the time was located and told to come to practice, he was already overseas and it was gonna be. He had his family there." By the estimate of the veteran coach, Perez could only return in the country by September 18 or 19 of 4 days before Gilas depart for China. Dagpa ni Coach Tim Cone, "He's gonna miss too much practice time. So we just made the decision to move on from him. He moved on. We move on. But yes, we're gonna miss him because he's capable. And I think he would have killed in our system the way we play. So I think he would have been really good." At isa pa dyan mga ka-idol, hinihintay pa rin natin kung itong si Abando ay makakasama sa final lineup ng Gilas Pilipinas. Hanggang ngayon nga, hinihintay pa rin ang clearance from team niya sa Korea mga ka-idol. Hindi naman itong si AJ Edu ay maraming nanghinayang dahil nagbalik na nga siya sa Toyama mga ka-idol para maglaro sa B-League at hindi na nga siya makakasama sa ating team na Gilas Pilipinas. Lalo pat napakalaki pa naman ng paghanga ni Coach Tim Cone kay AJ Edu na sabi nga niya nung nakaraang laban ni AJ Edu, "He's doing really well. He's been a revelation for us, blocking shots and hitting shots. He's really going to solidify that 4th position which we lack since we don't have Justin Brownlee." Sa mga nasabing ito ni Coach Tim Cone about kay AJ Edu, hindi nga maiwasan na i-link na itong si AJ Edu ay maaaring mapunta na sa Barangay Ginebra in the future at yan ngay pwedeng magawan ng paraan ni Coach Tim Cone. Ayon din sa interview sa hindi nga niya pagsama sa PBA draft mga ka-idol, sabi rito kung makakasama ba siya sa PBA draft, sabi niya, "No man, still have contract with Toyama or Japan League. But if I had an opportunity to choose, I guess Ginebra is an amazing team." Pangarap din talaga mga ka-idol ni AJ Edu na maging bahagi ng Barangay Ginebra in the future kung makakasama nga siya sa PBA. At hindi naman yan malayo dahil itong si Coach Tim Cone ay natutuwa at nagagandahan nga sa performance nitong si AJ Edu. Lalo pa nga sa ngayon wala si Jeremiah Gray na maaari sana na maging kapalit ni AJ Edu mga ka-idol. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, nababagay nga kaya na maging bahagi ng Barangay Ginebra itong si AJ Edu? Lalo pa nga't ilan sa mga Barangay Ginebra star player ay mawawala nga sa lineup katulad na lang ni L.A. Tenorio, Jeremiah Gray at itong si Jamie Malonzo ay nasa injury pa rin mga ka-idol. Sa pagkakataong ito mga ka-idol, naniniwala ba kayong malaki pa rin ba ang tsansa ng Barangay Ginebra na makuha ang Commissioner's Cup na sa kabilang banda ngay nagawa ng makuha ng TNT sa kanila ang Governor's Cup? Kung ano kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood. This ain't over.